Mga kaboses, welcome po dito sa ating YouTube channel, Vox Populi PH. At iyon pong araw mga kaboses, tatalakayin ho natin isang napaka-importante po mga kaboses na usapin. Kapapasok lang ho na balita, good news ho siguro ito para sa mga DDS supporters, yung mga sumusuporta kay former President Rodrigo Roa Duterte. Kasi nga ho, tumanggi ho ang Office of the Solicitor General, mga kaboses, na katawanin ho sa Korte Suprema ang mga opisyal ng gobyerno na kasama ho sa habeas corpus petition ng mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga kaboses. Kabilang ho sa mga respondent sana sina Executive Secretary Lucas Bersamin, DOJ Secretary Boyeng Rimulya, PNP Chief Romel Marbil, Police Major General Nicolas Torre III, Solgen Menardo Guevara, si DFA Secretary Enrique Manalo, at ang Immigration Commissioner ho na si Norman Tansinco, at si Armed Forces of the Philippines Chief Romeo Browner, at pati na ho si Yusek Antonio Alcantara ho ng Philippine Center on Transnational Crime. Mga kaboses? Dahil ho, kamakailan nga lamang ho mga kaboses ay magkahiwalay ho na naghain ng petisyon sina Veronica Kitty Duterte at Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte upang mapabalik ho sa bansa ang kanilang ama na ngayon hawak ko ng International Criminal Court. At yun nga ho mga kaboses, nag-file sila ng habeas corpus petition at lumabas ho ngayon itong motion ho galing sa mismong Office of the Solicitor General, mga kaboses, na ayaw ho nilang maging abogado nitong mga respondents, mga kaboses, yung mga na-mention ko kanina nila Lucas Bersamin, at PNP Chief Marbil, at pati na nila Nicolas Torre III, mga kaboses. Ito nga ho kasing Office of the Solicitor General, ito po yung abogado ng ating gobyerno, mga kaboses. Kung ano po yung nahain laban po sa gobyerno, mga kaboses, doon po sa Korte Suprema, obligado ho na si Office of the Solicitor General yung magiging abogado ng ating gobyerno, mga kaboses, na mga respondents. At tumanggi ho ang Office of the Solicitor General at ayon ho kay Attorney Salvador Panelo, mga kaboses, na naging abogado ho nitong pamilyang Duterte, mga kaboses, parang manifestation raw ho ito, nagpapakita ho, mga kaboses, na talagang mismo ang gobyerno, inamin nila na illegal ang pag-aresto kay former President Rodrigo Roa Duterte. Pero bago po yan, mga kaboses, pakinggan ho muna natin ito nga hong explanation ho ni Attorney Salvador Panelo regarding po dito, mga kaboses. To recall yung pong mga respondents ay meron ngayong umagang obligasyon na sumagot. At ang mga respondents, like yung Secretary Rimulya, sino pa? Si PNP Chief Marbil, General Torre, at basta apat ang dinimanda namin doon. Ang mag-re-represent sa kanila under the law ay ang Solicitor General. Kung matatandaan nyo, yung Solicitor General ay ilang beses nating tinurigsa. Katunayan, kanina lang, di ba, binanatan ko yung, pinaalala ko yung walang jurisdiction pero kung ano nung pinapile nila. Ganun pa man, sila ang abogado ng gobyerno sa aming petition for writ of habeas corpus. Kanina ho, nag-file sila ng manifestation ng opisina ng Office of the Solicitor General sa Korte Suprema. At ito po ang sinabi nila. Babasahin ko lang ho yung mga pertinent paragraphs. To recall on March 17, 2018, the Republic of the Philippines, in the exercise of its sovereign prerogative under Article 127, Paragraph 1 of the Rome Statute, deposited with the Office of the United Nations Secretary General its written notification of withdrawal from the statute. The withdrawal took effect on March 17, 2019. Paragraph 4 sa kanilang manifestation sa Supreme Court. Ang sabi ng Office of the Solicitor General, in steadfast adherence to this sovereign decision, the Office of the Solicitor General has consistently maintained
both in its submission before the ICC and its public statements that the case of the Philippines was not admissible and that the ICC failed to timely exercise its jurisdiction. Consequently, the Philippines government has no legal obligation to cooperate with the ICC nor recognize any process emanating from the ICC following the effectivity of the country's withdrawal from the Rome Statute. Considering the Office of the Solicitor General's firm position that the ICC is barred from exercising jurisdiction over the Philippines and that the country's investigative, prosecutorial, and judicial system is functioning as it should, the OSG may not be able to effectively represent respondents in these cases and is constrained to recuse itself from the participating herein. At ang prayer po nila, wherefore the OSD most respectfully prays that its manifestation of recusal in the above captioned consolidated petitions be noted and or favorably considered. Ano pong ibig sabihin ng manifestasyon ng OSG? Ibig kong sabihin, the Office of the Solicitor General is in agreement with our position in the petition for a writ of habeas corpus na yung ICC ay walang jurisdiction. Kaya hindi raw nila pwedeng ipagtanggol, katawanin, irepresenta yung mga respondents, mga opisyalis ng gobyerno, ay ni Lucas Bersamin, ni PNP Chief Marbil, General Torres, ni Secretary Rimulya. Hindi yun nila i-represent, ayaw nila. Sangayon sa kanila, kasi mulat sa poll, ang aming mga pahayag, internally, publicly, sa lahat, pati na sa ICC, ay sinabi namin walang jurisdiction ang ICC. Kaya consistent with that, hindi po pwede kaming mag-represent dito sa respondents kasi hindi na kami makaka-epektibong mag-depensa sa kanila kasi kontra na sa aming posisyon. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, inaamin ng gobyernong ito na galing mismo sa abogado ng gobyerno kasi ang Solicitor General abogado ng gobyerno na talagang walang jurisdiction. Ibig sabihin, inaamin nila na illegal, unconstitutional ang ginawang pag-aresto, pagdetini at pagkidnap kay Presidente Duterte. Ayun po mga kaboses, no? Narinig ho natin si Attorney Salvador Padelo, mga kaboses. Ayon ho sa kanya, mga kaboses, ultimo, mismo ang ating gobyerno ho, mga kaboses, talagang aminado, ano po, mga kaboses, na illegal ang paraan ng pag-aresto raw ho kay former President Rodrigo Roa Duterte, mga kaboses. At syempre, obligado naman ho sana talaga yung Office of the Solicitor General. Doon tayo nagtataka, mga kaboses, kung bakit ayaw nilang irepresenta yung mga taong mga respondents ho ng ating pong mga opisyal ho ng gobyerno, mga kaboses, nasangkot, ano po, mga kaboses, sa pag-aresto kay former President Rodrigo Roa Duterte. Bakit ultimo mismo yung abogado ng gobyerno tinalikuran itong mga taong na to, mga kaboses? Ito sila PNP Chief Marbil, General Torre, sila AFP Chief Browner, mga kaboses, sina DOJ Secretary, ano po, John Vic Rimulya, mga kaboses, at sina Executive Secretary Lucas Bersamin, mga kaboses, ano po. Diyan pa lang, magtataka na tayo. Na legal basis po itong pinag-uusapan natin, mga kaboses, at ito po yung pinaka-importante, ano po, na pinaglalaban ho ng pamilyang Duterte, mga kaboses, na talagang illegal yung pag-aresto kay former President Rodrigo Roa Duterte. Siguro isa itong hakbang, mga kaboses, ano po, na talagang may chance ang makakauwi sa lalong madaling panahon si former President Rodrigo Roa Duterte dito sa bansang Pilipinas, mga kaboses. Comment ho kayo sa baba kung ano po yung mga komento ho ninyo regarding po dito sa ating pag-usapan ho ngayong araw, mga kaboses, at click notification bell
Tapos subscribe po kayo at mag-like mga kaboses at i-share po itong balita na ito mga kaboses. Hindi po ito nilalabas sa kahit saang mainstream media mga kaboses. Tanging yung kinunan lang ho natin ng exclusive na interview ho kay Attorney Salvador Panelo galing ho sa SMNI mga kaboses. At thank you po sa inyong lahat sa inyong pagsubaybay. God bless po mga kaboses and Vox Populi PH po. Bye-bye.